What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Kamusta kayo? Okay, kung okay lang kayo, salamat sa Panginoon dahil okay lang kayo. Ngayon pag-usapan natin yung aking fourth branch. Okay? So, dito sa fourth branch ko, okay, nakita natin na yung parang may papasok siya. Okay? Tapos parang, yun, sa nilagay, yung tarpaulin namin at pinako lang namin dun sa may puno. Okay? So, sa fourth branch ko, may mga pagkakamali ko ulit dito. Kaya gusto kong sabihin sa inyo yung mga pagkakamali ko. Okay? So, nang ako ay nag-branch out, okay, sa fourth branch ko, okay, so, yung parang kaisipan ko that time ay yung parang mag-branch out ako para makita ng tao, parang marketing na rin. Okay? Na kahit na parang alanganin na kumita talaga. Kasi yung branch ko na yon wala talagang totally parang nag-i-stay sa bahay nila. Okay, yung agent na yon, hindi talaga hands-on, kumbaga hindi na sasabi kung hindi hands-on. Kumbaga malayo yung parang papasok pa sila. Tapos malayo yung parang bahay pa nung agent ko or partner. So, napansin ko na mahina, sobrang hina dun sa branch na yun. Eh syempre, nag-invest tayo doon ng tarpaulin, okay, may nagpasahod tayo sa atin yung system, sa atin yung notebook. So, that time, yun yung mga pagkakamali ko na dapat pala kapag mag-branch ka is yung tamang location. Okay, may market tapos sa tamang location. Okay, at the same time, mali rin yung parang mag-branch ka para lang i-market, ipakilala. Kasi ang problema kasi doon is yung mag-i-overexpense ka mag-i-invest ka. Okay, kung mag-market ka naman, ang advice ko sa iyo, meron namang social media, meron namang Facebook, i-share mo siya. Kung tutusin, pwede namang 100 shares, ganun. So, basta ang mahalaga, mai-market mo siya. Sali kayo sa mga Facebook group, okay, parang bayan ng ganito, bayan ng ganito. Kung saan kayo, i-share nyo doon nyo i-market. Kumbaga, ang natutunan ko dyan, mag-focus kayo kung saan yung hindi kayo gagastos. Kumbaga, less expenses. Tsaka kayo mag-franchise o kaya mag-branch out, mag-scale up. Okay? Kung talagang kumikita na, tapos may swak na system na kayo. Okay? Sabi ko sa mga vlog ko, okay naman na start small, think big. Yung parang start ka sa maliit, tapos saka meron kang plano na palakihin. Okay naman yun. Yun nga lang, alanganin kasi yung mga ganun. Kahit yung ginawa ko, alanganin yun. Kumbaga, napakaliit ng parang liit ng market. Okay? Tapos parang nag-invest ka doon. Ang mahirap pa doon, parang sa akin pa. Yung fund, sa akin yung expenses. Okay, ang gagawin lang nila, kumbaga maghihintay lang sila, meron magpapa GCash cash in. Okay. Ang problema ko pa doon, kumbaga yung agent ko na yun, investor pa. Kumbaga kumikita na sa akin tapos kumbaga naging agent ko pa, 'di ba? Kumbaga double na yung kinikita nila sa akin. May hatian kami doon sa ko, sa branch ko, tapos meron pa silang kinikita sa akin monthly. So mali 'yun. Kasi ang principle dapat pag magpa-franchise ka, okay? Pag mag-i-invest sila sa sa business mo, okay? Kunyari, sa area na ng pagpa-franchise. So, kung franchise nila, yan, bibili nila yung pangalan mo, gagamitin nila yung mga system mo, babayaran ka nila. Tapos, sila na bahalang trabaho nun. May sales or wala kang problema. Ang goal mo lang doon is yun nga, malam mo masarap yung pagkain mo, pina-franchise mo. So, sila na bahala. Wala ka ng parang wala ka ng wala ka ng parang kasalanan doon, okay? So, sa pagninegosyo, mahirap talagang mag-branch out. Especially kung parang ikaw pa rin yung nag-manage, okay? So, like kong sinasabi yan sa inyo na huwag kayo basta-basta na mag-branch out kasi alam mong kumikita. Ganito ganyan. So, hindi. Focus muna kayo sa isa. Okay, palakihin nyo. Okay, after 2 years to 5 years, kung alam nyo talagang madami nang nagtatanong, kunyari, kasi malalaman mo naman kung, pwede bang i-franchise yung business mo? Ay, ganito, ganyan. Okay, so, kung meron ka ng fund, meron ka ng pera na ipa-license, okay, ipa-patent yung business mo, yan na yung time para ipa-franchise. Okay, nasa legal, meron kang documents, so yan na yung time. Pero kung hindi mo pa kayang magpa-license, okay, that is not the sign. Hindi pa hinog yung business mo. Kagaya ng ginawa ko. Kumbaga, pinilit ko lang siya. Natutunan ko pa dyan na parang ako kasi dahil madami akong commitment, madaming investor,
Siyempre ako, kailangan kong sabayan. Okay, problema nga lang, hindi pa ko hinog that time. Kaya, yun yung mga pagkakamali ko sa pagba-branch out. Okay, kaya tinatakot ko na kayo, huwag niyong gawin. Masisira buhay niyo. Okay, kasi talagang sobrang hirap that time. Okay, kaya sana, natuto na kayo sa aking pagkakamali at kapalpakan sa pangninegosyo. Alright, dito muna tayo. At ang susunod kong video ay yung branch 5. Okay, so kukwento ko naman sa inyo kung paano yung naging decision ko that time. At the same time, yung mga matutunan nyo doon. Okay, dahil sinisigurado ko, lahat ng mga share natin dito is yung mga na-experience ko na. Okay, so dito muna tayo and see you in my next vlog. Bye-bye po. God bless.